long hug, no? Sa loob ng isang araw, 3 hugs a day. Ayan, bakit ito ang pamagat ng ating mensahe? Ayan, tingnan po natin ang sabi ng unang Juan o 1 John chapter 4, verse 11 to 12. Pwede bang sabay-sabay natin itong basahin? Dear friends, since God loved us, we ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Ayan. Ang sabi po ni Apostol Juan sa kanyang aklat na sinulat, mga kaibigan o dear friends, sabi niya, dahil ang Diyos ay nagmahal sa atin, no? Tayo rin ay dapat magmahalan sa isa't isa. Wala pong nakakita pa sa Panginoon o sa Diyos, sabi ni Juan. Pero kapag tayo ay nagmamahalan, ang Diyos ay nabubuhay sa ating mga puso, sa ating buhay, at ang kanyang pag-ibig ang nagkukumpleto sa atin. So kapag daw po tayo ay nagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, makikita na rin ang Diyos sa ating buhay. Kasi literally, wala pa pong nakakita na sa Diyos sa ating panahon ngayon. Amen po ba? Hindi na natin naabutan si Jesus. Pero yung mga alagad, kasama nila ang Panginoon, nakita nila. Pero tayo ngayon, sumasampalataya tayo sa Panginoon. Kahit hindi natin siya nakita pa. Sabi ng Bible, blessed are those who believe and yet have not seen me. Mas mapalad ang mga taong sumampalataya sa Panginoong Hesus kahit na hindi pa natin siya nakikita. Amen ba kayo ron? Amen. Kaya naman, yun po, bilang tagasunod tayo ng Panginoon, malalaman ng marami, lalo na ng sanlibutan, ng mga wala pa sa Panginoon, na meron Diyos dahil sa pag-ibig na nasa ating mga puso, ibinigay ng Panginoon. Kaya yan po, no? 3 hugs a day. Di ba ang pag-ibig, isa sa mga expression natin ay yung hug, pagyakap. Sino po ang, kanina lang sa ating pag-ikot, no? Sino po yung mga nakahag at nahag? Nayakap at may yumakap sa inyo. Pwede ba taas ang kamay? Amen? Yan, napansin nyo every, greetings kapag magbabatian tayo, minsan nagkakamayan, minsan yung iba naghahag, no? At anong pakiramdam kapag tayo ay nakahag o hinag tayo? Merong special na pakiramdam. Amen? No? Parang nako-comfort tayo. Parang nakakaramdam tayo ng lakas, nakakaramdam tayo ng, na hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. No? Kaya yun po yung hugs every Sunday, ginagawa natin sa ating service. No? At yan po, mahalaga yung hug at malalaman natin sa mensahe ngayon. But before we continue, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you po, Lord, for bringing us together this morning. Thank you, Lord, for this another day that you've given us. We are gathered together in your house. As we worship you, Lord, let your presence fill this place, O God. Let your presence fill our heart. Ikaw nawa, Panginoon, na magpuno ng iyong presensya sa aming mga puso't isipan, sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang maitaas sa aming pagsamba sa umagang ito. Dalangin din namin na pangunahan mo kami ng iyong Holy Spirit sa aming pong pagtunghay sa iyong salita. Tago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran ng krus. Ikaw ang mahayag, maitaas at madakila sa aming kalagitnaan. Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa matamis na pangalan po ng Panginoong Hesus. Ito po aming dalangin. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. So sabi nga ng 1 John 4:11, dahil inibig tayo ng Diyos. Sabi mo siyang katabi, inibig ka ng Diyos. Okay, minahal tayo ng Diyos, no? For God so loved the world. At isa tayo doon sa mga minahal ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesus.
para tayo ay sumampalataya, huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil sa pag-ibig ng Panginoon, di lang kaligtasan ang tinanggap natin, kundi nais din niya ibahagi natin ang pag-ibig niya sa iba. O kaya naman, na-encourage natin about sa every Sunday to share the love of Jesus to others. To share God's love to others. At tayo rin naman, kaya tayo nandito kasi meron nag-share sa atin. Amen ba kayo ron? Kaya tayo nakakilala sa Lord kasi mayroong taong ginamit si Lord na shinare ang pag-ibig niya sa atin. At dahil doon, sabi nga, i-share din natin sa iba ang pag-ibig ng Panginoon. At dahil daw po doon, makikita ng tao na meron Diyos, na ang Diyos ay totoo at siya ay Diyos ng pag-ibig. God is love. Sabihin nga natin, God is love. Ayan, no? So we must share the love of God to others. Ngayon, meron pong picture akong papakita sa inyo. It's next slide natin. Ito po ay picture ni Elizabeth Elliot. Yan. Si Elizabeth Elliot po ay isang prominent Christian missionary, author, and speaker. Siya po ay best known for her work in Ecuador, no? Particularly after her husband na si Jim Elliot. Si Jim Elliot po at may kasama siyang 4 na other missionaries. Sila po ay pumunta sa tribo ng Auca noong 1956 at sila po ay nag-share ng salita ng Panginoon, ng ebanghelyo ng Panginoon. At doon po yung, 5 silang missionary, sila po ay, dahil pinuntahan nila ay tribo, alam niyo na yung mga tribo, no? Mga medyo primitive pa, sila po ay pinatay doon sa tribo na yon. At pagkatapos, 1956 po nangyari yan, itong si Elizabeth Elliot, sa kabila na namatay yung asawa niya doon at yung 4 na missionaries, pumunta po siya doon sa lugar na yon. At siya po ay tumira doon. Pinag-aralan po niya yung language, no? She lived among the tribe, learning their language and culture, and most importantly, sharing the gospel of our Lord Jesus Christ. So imagine niyo yun, yung asawa niya at yung mga missionary na unang nagpunta doon sa lugar na yun sa Auca, pinatay ng mga taga-tribo. Pero hindi siya natakot. Pumunta po siya ron at nagpatuloy siya sa pag-share ng gospel ng Panginoon. Patuloy niyang binahagi si Jesus sa mga tao. And alam niyo, naging resulta po, nakakilala sa Panginoon yung mga head ng tribo at nagkaroon po ng mga bagong mananampalataya doon sa lugar na yon. Na-convert po sila into Christianity at nagkaroon po ng church doon at nagkaroon ng gawain ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos doon sa ministry ni Elizabeth Elliot. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Hallelujah. Praise God. At ngayon, yung lugar na yun po ay hindi na po siya tribo ng mga cannibal o ng mga mamamatay tao, kundi sila po ay naging Christian place na po doon. No? Kaya glory to God. So itong si Elizabeth Elliot po, one time nagbisita po siya sa India. Doon po sa Donabur Fellowship sa South India para naman po mag-research, no? To do research for a book on the life of Amy Carmichael. Si Amy Carmichael po ay isa po ring, yan ang picture niya, missionary po siya sa India naman. Siya naman ay isang missionary sa India at nagtayo po siya ng orphanage doon. No? Sabing ganyan, si Amy Carmichael ay pinanganak noong December 15, 1867. At siya po ay namatay noong January 18, 1951. Siya po ay an Irish Christian missionary in India who opened an orphanage and founded a mission in Donavur. Nag-serve po siya sa India. She served in India for 55 years and wrote 35 books about her work as a missionary. So yan po si Amy Carmichael, no?
Pakita natin uli yung picture. Siya po ay missionary doon. At itong si Elizabeth Elliot, pumunta ron para i-research yung naging ministry ni Amy Carmichael. Nung siya po ay nandoon na si Elizabeth Elliot, sabing ganon, nakakilala siya doon sa orphanage na kung saan tinayo ni Amy Carmichael, nakakilala siya ng isang babaeng Indian. No? At ito po ay nagngangalan na Pungaja. Sabi niya, Pungaja. Pungaja. No? Pangalan ng babaeng Indian ay si Pungaja. Sabi po, si Pungaja ay, she was working with the mentally incompetent. Siya ay nag-work doon po sa orphanage, no? Doon sa mga mayroong konting diferensya sa isip na mga ampon. No? At sa kabila nun, yung kanyang isang mata ay bulag po. Itong si Elizabeth, no? Ay, itong si Pungaja pala. Yan. Sabing ganon, yung isang mata niya ay bulag. Nung tinanong siya ni Elizabeth, sabing ganon, nag-train ka ba, nag-aral ka ba para dito sa ginagawa mo sa orphanage? Sumagot po siya, I have no professional training. Wala akong training na nakuha, sabi niya. But she explained, the Holy Spirit gives me new wisdom each day to deal with them. Wala siyang formal na training, pero kinikilala niya na araw-araw ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ang nagbibigay sa kanya ng wisdom, guidance every day. Bakit po? Kasi yung mga inaalaga niya, alam niya naman yung mga medyo may konting problema sa isip, no? Yung ang minsan mga normal na sa isip, minsan magugulo pa pag inalagaan, di ba? Amen ba kayo dyan? Okay, sino mga teacher dito? Teacher ng elementary o ng preschool. Di ba yung mga bata kapag ka nasa klase, minsan magugulo sila. Amen ba mga teacher? Ayan. Okay, kahit kayo mga parents, alam niyo yan. Okay, mga estudyante. Ayan, tanungin natin mga estudyante. Pag kayo ba nasa school, behave ba kayo lagi? O minsan magulo rin, no? Magulo rin, no? So imagine niya, mga normal na estudyante kayo. Pero itong mga to, may diferensya sa isip. Kaya sabi po ni Pujanga o Pungaja, no? Ang Holy Spirit lang tumutulong sa kanya araw-araw. Kasi sabi niya, some are like wild animals. Para daw mga wild animals minsan. Yung mga inaalagaan niya. Ano ba yung mga wild animals? Ano ba example natin na wild animals? Mga leon, mga bear, no? Yung mga uncontrollable. Parang ganon yung pakiramdam niya doon sa mga inaalagaan niya. Pero sabi niya, but the Lord Himself is my helper. But the Lord Himself is my helper. Sa kabila nun, kahit na magulo sila, kahit nagwawala sila, tinutulungan ako ng Diyos. Amen po ba? Hello? Kasama niya ang Diyos, ginagabayan siya ng Diyos, pinangungunahan siya ng Diyos, kahit mahirap yung kanyang ginagawang trabaho, nakakaya niya dahil kasama niya ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kasama mo rin ang Diyos. Ayan. Pag lagi natin maisip na kasama natin ang Diyos, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kahit anong hirap yung kalagayan natin, kahit anong hirap yung pagsubok natin, o kahit na anong hirap yung mga tao na kinakaharap natin, magkakaroon po tayo ng peace, kapayapaan, at magiging okay lang tayo kasi kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Sabi niya, I can't see on one side, but even in my weakness, God has helped me. Sa kabila ng kanya pong kahinaan at kawalan ng training, ang Diyos ang laging
tumutulong sa kanya. Kaya tandaan natin mga kapatid, kahit tayo minsan, feeling natin, di natin kaya. Minsan, nandun tayo sa sitwasyon, nahihirapan tayo, mukhang wala na tayong pag-asa, wala nang tutulong sa atin. Tandaan po natin lagi, ang Diyos ay laging tumutulong sa atin. Amen? Our God is only one prayer away. Sabihin po natin, one prayer away. Isang panalangin lang ang agwat ng tulong ng Diyos sa atin. Kaya anytime we need help, let's come to God in prayer. Amen po ba? Ayan. So tuloy po natin. Sabi, when Elizabeth inquired as to how she become involved in this work, sabi niya, paano ka ba naging bahagi ng orphanage na ito? Bakit nagtsatsaga ka? Bakit ka nakakaraos araw-araw? Bakit na pagtatagumpayan mo ito? Sabi po ni Pungadya explained that one day, siguro nung sobrang hirap at saka nabibigatan siya sa kanyang ginagawa, when she was tremendously burdened, she went to Amy Carmichael. Pinuntahan niya isang araw nung hirap na hirap siya at di na niya kaya si Amy Carmichael. Lumapit po siya kay Amy. At pagkatapos, ang ginawa po ni Amy hugged her. Sabi niyo, Amy, hug her. Ayan. Tingnan nga natin kung may slide ba tayo dyan nung Amy hug her. Meron ba? Hello? Tech team? Okay, wala. So sabing ganyan, ang dahilan kaya siya malakas at nakakasurvive is because Amy hugged her nung hindi na niya kaya. Nung hirap na siya, niyakap po siya ni Amy Carmichael. At sabing ganon, when she hugged me, she said, all my burdens went away. When she hugged me, she said, all my burdens hug away. Ang galing. Nung niyakap daw po siya ni Amy Carmichael, lahat ng bigat, lahat ng daladala niyang kabigatan ay biglang nawala. Andiyan ba kayo mga kapatid? Ganon katindi yung effect nung hug ni Amy sa kanya. At alam nyo, not literally naman yung hug ni Amy ang nagpalakas sa kanya, kundi, of course, ang presensya at pag-ibig ng Diyos na nasa puso ni Amy. Amen po ba? And I believe we as followers and disciples of Christ, pag meron po tayong hinag na mga nahihirapan, nabe-burden, na problema, umiiyak, I believe that the love of God can transcend and touch their hearts, mga kapatid. Amen po ba? At yun yung mahalaga. Sabi niya, all my burdens went away. Kaya sabi niya, nagpatuloy siya doon sa orphanage na yon. The Indian men and women who followed in her footsteps, serving others. Hindi po sila bayaran, wala silang sweldo ron, pero ginagawa nila yon dahil sa naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sabi po, they have been a powerful witness to the life and loving concern of Amy Carmichael. Kaya yung pong natanggap niyang hug na yon, natanggap niya na pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Amy, yun po ay in-spread nila. Yun po ay i-share nila sa iba. Yun po ay pinangalat nila at nagpatuloy ang gawain ng Panginoon ng orphanage, ayun na nga po, ni Amy Carmichael. At sa India, siya po ay kilalang-kilala bilang isang missionary doon po sa India. Alam si Amy Carmichael bilang isang manunulat, meron po siya quotes na sinulat. No? Ang ilan sa quotes niya, 3 quotes isi-share natin ngayon. Siya pala ang nag-quote nito. Nang sabi niya, number 1, you can give without loving, but you cannot love without giving. Siya pala ang may akda niyan na pwede kang magmahal o pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng hindi ka magbibigay. You can give without loving, but you cannot love without
giving. Pwede ka magbigay sa ibang tao nang walang emosyon, walang pagmamahal. Pero kapag ikaw ay may minamahal o nagmamahal ka, hindi pwede, hindi ka magbibigay. Amen po ba? Si Carmichael po ang mayroong akda niyan. Sabi niya pangalawa, God never uses anyone greatly until He tests them deeply. Hindi raw po gumagamit ang Diyos ng sinuman na hindi sinusubok muna ng Panginoon. Minsan, di ba, nandun tayo sa proseso, o nandun tayo minsan sa stage na nahihirapan tayo. Parang susuko na tayo, hindi natin alam, sinusubukan lang pala tayo ng Diyos. At pag nakapasa tayo sa pagsubok ng Diyos, merong reward ang Panginoon sa atin. Amen po ba? At sabi po riyan, God never uses anyone greatly until He tests them deeply. So pag ginamit tayo ng Diyos, meaning to say, nakapasa tayo sa pagsubok ng Diyos. And then last, sabi niya, I would rather burn out than rust out. Di bali na ako mapagod, no? Maubos ang aking lakas, at ako ay maglilingkod sa Panginoon, kesa naman wala akong ginagawa. Kinakalawang yung aking gift o yung aking talent. Bigay natin sa Panginoon. Magpagamit tayo sa Diyos. Di baling ma-burn out, wag lang ma-rust out. Amen po ba? Yan po yung ilan sa mga famous quotes ni Amy Carmichael. Ngayon, balikan po natin yung love of Jesus that Amy Carmichael shared to the orphans of India. So dahil po sa pag-ibig ng Panginoon na nasa kanyang puso, sineshare niya ito, naglilingkod siya. Siya po ay nagsiserve, no? Siya po ay nasa ibang bansa, no? Foreign country. At alam niya naman ang India, ito ay bansang mahirap. Hindi po yan kagaya ng US, ng Canada, Australia. Medyo magandang buhay doon. Pero sa India, ayan, si Risa nakarating na, no? Ano, anak? Mas mahirap daw ang kalagayan doon. Nung nakita niya yung mga tao, sabi ni Risa, mas mapalad pa rin tayo dito sa Pilipinas. Amen. Ganun katindi ang hirap doon. Pero nagtitiis po siya, nagpapatuloy siya si Amy doon sa gawain ng Panginoon kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos na kanyang naranasan sa kanyang buhay. And I believe kapag nandito po sa ating puso, ang pag-ibig ng Panginoon, at binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig sa kapwa, no, love for one another, love for other people, magpapatuloy tayo sa pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Alam nyo, nung kami po ay nagsisimula ni Pastor Robert sa ministry way back in the 1980s, kami po ay nasa street ministry. No, ang amin pong pinupuntahan ay mga batang kalye, street kids. Andun po sa Ermita kami pumupunta, marami po doon mga, yung sa panahon natin, siguro yung mga tinatawag nating rugby boys o yung mga addict na mga bata, sumisinghot ng rugby. Yun po ang mga aming pinupuntahan ng araw at dinadala namin sila ng pansit, dinadala namin sila ng pagkain. Pagkatapos, papakainin namin sila, ibabahagi namin sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. At yun po yung aming naging ministry nung unang panahon. It's a street ministry. And then, later on, ako po ay dinala ng Panginoon sa prison ministry. Ako saan naman, yung mga nakakulong naman, ang aming pinupuntahan, dinadalaw. At pagkatapos, binabahagi namin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Alam nyo, nung nasa prison ministry kami, talagang alam niyo naman sa kulungan, nakakatakot, di po ba? Mabuti na lang, nandun sila sa loob ng kulungan, nandun kami sa labas, nag-share. Kasi yung iba, sa itsura pa lang, nakakatakot na eh. Mukhang hindi ka sasantuhin eh. Hindi ka, no? Talagang, iba, mga siga eh, mga tattoo, ang dami. No? But anyway, nung sinishare namin po ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila, at sila hinihipo ng Panginoon, nakita namin kung paano ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Tumatagos kahit na sa mga taong siga,
sa mga taong matigas ang puso, sa mga tao na akala mo hindi kikilala sa Panginoon. Yun po ang power of the gospel. Yun po ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kapag ito'y tumimo sa ating puso, tayo hinipo at tayo po ay tinatch ng love ni Jesus, ay talaga po mayroong pagbabagong mangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Hello, andiyan ba kayo? Amen. So balikan natin yung pag-ibig ni Jesus sa pamagitan ni Amy Carmichael. Sabi po, is it any wonder that suffering and neglected of our world will line up for this kind of love? No, ito pong pag-ibig na ito na binahagi at binabahagi natin sa Panginoon, I have seen na kahit na yung mga talagang nahihirapan, yung mga tipong pinag-iwanan na o walang nagmamahal sa kanila, they would line up for this kind of love. Talagang gugustuhin po nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. And sabi nga nun, have you ever considered the impact of a loving touch? Minsan, pwede natin sabihin, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, pero minsan, halimbawa, mayroong namatayan, mayroong nawala na mahal sa buhay. Kahit hindi mo sabihin na mahal siya ng Diyos, simpleng tapik lang, simpleng paghawak ng kamay, by the touch of our hand, by the hugs that we give them, pwede na po nilang maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? That is the power of touch na sinasabi natin. Sabi po, ang Panginoong Jesus, nung siya'y narito sa lupa, there were times when Jesus dispelled sickness with a mere command. Merong panahon si Jesus nagpapagaling sa salita lamang. But on other occasions, He touched someone to express His love. May panahon din ang Panginoon naman ay hinihipo niya ang mga puso, hinihipo niya ang pisikal na katawan ng mga taong may sakit upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Here are some examples of Jesus' touch of love to others. Dito po sa Matthew 8, verse 2-3, ay hinipo ng Diyos, pinagaling ng Diyos ang isang ketongin. No, yung pong may sakit na ketong. Kanya pong pinagaling sa pamagitan ng touch. Sa Matthew 8:14-15, yung pong biyanan ni Pedro, Peter's mother-in-law, was healed from a fever by laying of hands. No? Yung biyanan ni Pedro, nilagnat, nabalitaan ni Jesus, pinuntahan at pinanalangin. Laying of hands. Pinatungan ng kamay at siya po ay gumaling. Sa Matthew 9:27-31, sinasabi po, pinagaling ni Jesus ang 2 bulag by touching their eyes. Hinipo ng Panginoon ang kaniyang mga mata at sila po ay nakakita. Gumaling, no? By touching their eyes. Dito po sa Matthew 12:9-14, Jesus heals a man with withered hand. No? Pinagaling ng Panginoon. Sa Matthew 15:29-31, marami po ang nakaranas ng kagalingan. Sabi diyan, Jesus heals many people with various ailments. Iba't ibang karamdaman, iba't ibang sakit, hinipo sila ng Panginoon. Sa Luke 15:11-17, binuhay po ng Panginoon ang isang anak na lalaki na namatay. Now, Jesus raises a widow's son from the dead. Sa Luke chapter 8 naman, verse 54, hinawakan ng kamay ng Panginoon. Jesus took her by the hand and said, "My child, get up." And the young girl was raised from the dead. Imagine niyo, patay na. Hinawakan pa ng Panginoon. At sinabi, bumangon ka anak. Bumangon nga po yung babaeng yun, batang babae, at siya ay muling nabuhay ng Panginoon. And another verse is in Mark 10:13. Sinasabi diyan, Jesus embraced the children.
Jesus laid hands on them and prayed for God's blessings upon them. Yung mga bata, nung dinala kay Jesus, lumapit po, pinakalong niya, nilagay niya sa kanyang lap, niyakap niya, no? Pinatungan niya ng kamay, at kanyang pinanalangin, at blines po niya ang mga batang ito. Makikita natin throughout the scriptures that Jesus showed His love for the people by touching them with His love and with His compassion. They all received God's love and they were all healed. Tayo po ngayon, hindi na natin, of course, literally, physically, makikita at mararamdaman yung touch ng Panginoon. Literally, no? Pero I believe in my heart na kapag tinanggap natin si Jesus sa puso natin, ang sabi ng Bible, siya ay pumapasok sa ating puso at naninirahan sa ating buhay. Si Jesus ay nasa loob ng ating puso, naninirahan siya, at ang pag-ibig niya ay sumasa atin. Amen ba kayo ron? At kapag tayo po ay nag-pray, nag-touch, nag-hug, mayroon tayong pinanalangin sa pangalan ni Jesus, parang si Jesus na rin ang humihipo sa kanila. Amen po ba? Because we are Christians, we are followers of Christ. Alam niyo ba ibig sabihin ng Christian po? Little Christ. Sabi niyo, little Christ. Ang pag sinabing Christian tayo ay little Christ. Representative, ambassador ni Jesus. Kaya kahit saan tayo nandoon, pag tayo ay nag-share ng pag-ibig ng Panginoon, parang si Jesus na rin ang humihipo sa kanilang mga puso. Kaya purihin ang Diyos na po. Mahalaga yung touch o yung hug. Sabihin nga natin, ano pabagat natin? 3 times a day, yung hug. Ano po? So, okay. Sabi pong ganon, recently, medical science po, no, has discovered that there is healing in a touch. Medical science na po yan. No? Bukod sa biblical na pinag-aralan natin, ang medisina mismo, ang siyensya mismo nagsasabi, mayroong paggaling sa touch. Si Carl Menninger demonstrated that mentally retarded individuals respond better when there is a physical contact. No, yun daw po mga medyo retarded sa isip, kapag daw po sila ay hinahawakan, tinatouch, meron po better sila na response. No? Ganon kahalaga yung touch. Yung heart attack patients o yung mga na-stroke, ano po? Sabing ganon, they stabilize faster when a loved one is present to hold their hand. Yung mga na-stroke, yung mga na-atake sa puso, kapag meron po silang mahal sa buhay na may mahawak sa kanilang kamay, kinakausap marahil sila, kino-comfort sila, pinagpipray sila, mas madali po silang makarecover kaysa dun sa wala. Yung pong mga cerebral palsy victims, ang tinatawag nating CB, no? Yan po yung mga bata na talagang makikita nyo wala sa ayos yung itsura, minsan may mga mannerism sila. Ito po mga biktima ng cerebral palsy, sabi, they move more naturally after receiving sensory stimulation. So kapag meron silang nararamdaman, umahawak sa kanila, yung mayakap sa kanila, o mayroong nagtatouch sa kanila, mas mabilis ang kanila pong recovery. Isang family counselor po ang nagsabi that most teenage pregnancies could even be prevented if the fathers would only hug their daughters every day. Imagine niyo yun daw maagang pagbubuntis ng mga babaeng bata ay ma-prevent, may iwasan kung yun daw mga tatay ay hinahag lang yung kanilang mga anak at least every day. So yan po, medically speaking po yan, ha? Sabing ganon.
In fact, one university professor describes 3 hugs a day. Sabi niyo nga, 3 hugs a day. And 3 hugs a day daw is good for good mental health. Sabi niyo, for good mental health. Ayan. 3 hugs a day. So, i-apply nga natin yan. Hanap kayo ng gustong pwede niyong i-hug ngayon. Diyan sa katabi niyo. Ayan. Don't be shy. I-hug niyo yung katabi niyo. Ayan. O, diba? Masarap sa pakiramdam. 3 hugs a day. 1 hug a day. No? Ayun, pag nasa church po tayo, wala lang mali siya, syempre. We need to treat one another as brother and sisters. Opo? Magkakapatid tayo dito sa loob ng church. Kaya nga kapag tayo nagbabatian, we hug each other, no? We greet each other, nagkakamayan tayo. Touch pa rin po yan. Yan ay makakatulong sa atin. Hindi lamang spiritually, but also mentally. Ayan, po? Kaya sabing ganon, sa conclusion natin, reach out and touch someone. Sabi na po ng isang kumpanya ng telepono, yan yung kanilang logo o kanilang promotion, reach out and touch someone. Pero tayo as Christian, but we as Christians, I say, let's reach out in love of Jesus and touch someone today. Share God's love today. Amen po ba? Bahagi natin ang pag-ibig ng Panginoon. I-share natin, no? Kapag ka mayroong nagdadalamhati, i-hug natin, ipatungan natin ang kamay, hawakan natin ang kamay, ipanalangin natin. And through that, we can share the love of Jesus to others. Tayo po yung saglit, yumuko, at tayo ay pumikit. Let's come before the Lord in prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, we come to you, God. Salamat po, Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapadama ng pag-ibig mo sa amin through the love of Jesus in our hearts. Sa umagang ito, Panginoon, I pray, kung meron man na narito sa aming kalagitnaan, na dumadaan sa mabigat na pagsubok, dumadaan, O Diyos, sa kahirapan, dumadaan sa mga bagay na mabigat, maaaring sakit, karamdaman, o pinansyal na pangailangan. Problema ang relasyon, Panginoon. Ano man ito, O Diyos, dalangin namin. Abutin mo siya, O God, ng iyong pag-ibig at ng iyong mapagpalang kamay. I pray, O Lord, gamitin mo ang bawat isa ng mga anak mo na narito upang mapaabot ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. I pray, Lord, na yung love ni Jesus ang siya mag-ignite sa aming mga puso, ang mag-lead sa amin to share and touch the love of Jesus to others, Panginoon. Just like how Amy Carmichael comfort and encourage po, Panginoon. Yung Indian girl na nagsiserve sa iyo. Naway ganun din ang gamitin mo sa amin, Lord. Na kami maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa iba. May maibahagi namin si Jesus. Ang pagliligtas ng Panginoon. Ang habag at pag-ibig ng Diyos para sa ibang nangangailangan. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging ilaw ng sanlibutan, upang maging asin ng sanlibutan. At abutin ang mga kaluluwa, O Diyos, na naliligaw ng landas, na napapalayo sa iyo. At aming akayin sila pabalik sa iyong kaharian.
Ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan po ng Panginoong Yesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen and Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito.